Sound check. Sound check. So ngayong week nga ngayong week gaganapin yung tinatawag na Zero Remittance Week. Anong ibig sabihin ba nun? Nakakatakot ba yun or nakakasira ba yun? So ipapaliwanag natin ngayon yan. Yung sinasabing Zero Remittance Week, ayun yung gagawing protesta ng mga OFW para lang mapansin ng gobyerno ng Pilipinas at maiuwi si Pangulong Duterte sa Pilipinas, maibalik siya sa Pilipinas at dito na litisin, yung sinasabing Zero Remittance Week, magaganap yan ngayong March 28 hanggang April 4, just 1 week lang. So marami ng mga haka-haka, marami ng mga nagsasabi, naglalabas ng opinion. Ang sabi ng iba is, hindi ako sasali dyan, ayokong sumali, ayokong magutom yung pamilya ko. So nagsalita na rin yung Malacanang, ayon kay Yusek Claire Castro is hindi magandang hakbang yan laban sa gobyerno dahil malaki yung magiging impact. At sabi din dito ni Enrile is pag ginawa nila yun, parang tatanggalan or babawasan yung benepisyo ng mga OFW, which is parang nagbe-make sense din naman, talagang wala rin naman hindi natin napipil yung mga tulong para sa mga OFW nating kababayan kasi karamihan sa kanila pinapahirapan ng mga amo. Wala man lang tayong naririnig na tulong mula sa gobyerno or sadyang hindi lang talaga na ilalabas sa news yung mga pangyayari na yun. Wala tayong alam sa mga ganyang mga pangyayari, yung mga problema ng mga OFW natin. And aside from that, ginawa din tong Zero Remittance Week na to, yun na nga sinasabi ko, para mapansin ng gobyerno at maiuwi si Pangulong Rodrigo Duterte. So nagtataka siguro kayo, bakit ginagawa to ng mga OFW, bakit sila yung gumagawa ng hakbang imbes na yung mga tao sa Pilipinas? Bakit yung mga OFW magsasacrifice para sa ganito, So nung term pala ni Pangulong Duterte, ang una niyang tinulungan mga OFW, mga manggagawa, mga overseas Filipino worker sa ibang bansa. Wala namang overseas Filipino worker dito sa Pilipinas eh. So ayun bali yung mga OFW yung tinulungan ni Pangulong Rodrigo Duterte, which is meron pang isang pangyayari na yung kababayan natin sa UAE is nakabilang siya para pugutan, ewan ko nakapanood nyo na yon na kinuha ni Pangulong Rodrigo Duterte at sinabi niya sa ng UAE na kung gagawin yun is totally ban ko kayo, papabalikin ko yung mga tao ko dyan, mga kababayan ko, mga Pilipino, at hindi na ako magde-deploy dyan kung gagawin yun, which is pinalaya naman yung babae na yun, dahil ang kaso kasi nung babae na yun is napatay niya yung amo niya dahil ginahasa siya, ayun yung nangyari doon. And ngayon meron tayo ditong video na papanoorin natin. Ito is nangyari na nung termino pa ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Kuwait, which is kabila yung mga nangyayaring karahasan doon, ginagahasa, ginugulpin ng amo, binubugbog, hindi pinapasahod, hindi pinapakain. Kahit panoorin natin ito, magbalik tanaw lang tayo, Do not give us back a battered worker or a mutilated corpse. Hindi ko naman sigmura. It is totally unacceptable. Kung wala rin lang ako magawa sa Pilipino tapos ganito, wala akong silbi dito pagka-presidente. Umalis na lang ako. What for? No. Alam mo mga taga-Kuwait, you guys, I'm addressing the Kuwait there was this friction created because Iraq invaded Kuwait many years ago. We
went there. We were enthusiastic. We were fought to protect your interests. We did not fail you. Oh, how come my countrymen are now suffering brutality, cruelty, and death? And you seem to be oblivious about it. We've been complaining that we are showing you shortly what the, ano? Yung litrato. Nagalit na dito. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. No, parang pinirito ang lechon. Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? Grabe, ano yung ginawa? Oo, plinansya yung katawan dati. Sikat tong ano na to, pangyayari. You can have it if you want. Enjoy the reading, ladies and gentlemen of this republic. That is because our only fault is that we are poor. Grabe, nang bigat nun. Great being. Alam mo, sabi niya, no? Our fault is that we are poor. Ano? Kasalanan kasi natin dahil mahirap tayo. Ang sakit, no? Sakit sa dibdib nun. We were there for you. You know, it's very sad. Very sad. That this is what we get. Maybe someday. God is good. God is great. He will balance everything. Sometime. Somewhere. And we will wait for it. Those who want to be repatriated, with or without money, I will ask PAL and Cebu Pacific to provide the transportation. I want them out of the country, those who want to go out, in 72 hours. I will not wait. I said that's about 1 week. No. We will count our lives by the hours, because apparently every hour there is a suffering and agony. Yes. Brutality committed by. I am ready to take drastic steps that would help preserve Filipino life and limb. We do not intend to offend any government or anyone. But if a ban is what is needed, then let it be so. The ban continues today, and I don't know at what time. I declared it early this morning. So ayun na, no? Okay, ano lang natin, ipak lang. So ayun na, napanood nyo naman, ano, ganon kamahal ni Pangulong Duterte yung mga OFW nating kababayan, ano. Ito yung time na maraming karahasan na nangyayari, ano, lalo na sa mga
sa mga nagtatrabaho sa bahay, mga domestic worker, ito yung mga pinaplantsa yung katawan, binubugbog, sinusuntok ng among lalaki, ginagahasa ng among lalaki. Kaya ito na yung naging hakbang ni Pangulong Duterte, totally ban sa bansang Kuwait. Kung hindi nyo naaalala yon, maraming mga social media dyan na pwede kayong mag-search kung anong taon yun, anong araw yun. Hanapin nyo dyan sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram. Nandyan lahat yan, recorded yan lahat na binan talaga ni Pangulong Duterte yung Kuwait dahil dun sa mga nangyayaring karahasan na yon. At eto naman yung nagiging sukli ng mga OFW na natulungan ni Pangulong Duterte. Eto na yung mga OFW na yung gumagawa ng paraan para siya naman yung makalaya. Actually nga sa termino ni Pangulong Duterte, yung mga kababayan nating nakukulong sa ibang bansa, kinukuha pa natin yan, pinupuntahan dito sa Pilipinas para dito ikulong, dito kasuhan. Yung ibang mga kababayan natin sa Saudi Arabia, pinapadala yan dito sa Pilipinas para lang dito imbestigahan, dito litisin, kung may kaso man siyang nagawa. Pero ang nangyari kasi ngayon sa administrasyon, is parang tayo yung nag-surrender ng tao dun, imbis na tayo yung kukuha, tayo yung nag-surrender. Kaya ganun na lang yung galit ng mga kababayan nating OFW sa ginawa ni Marcos, dahil totoo nga hindi naman makatarungan yung ginawa dun sa kanya. Dahil unang-una is wala naman siyang warrant, ayun yung sabi. Kaya sa mga gustong dumalo, gustong makipagsabay sa Zero Remittance Week, Zero Remittance Week, 6 days from 28 to April 4, March 28 to April 4. Mag-join kayo, lalo na sa mga OFW. Hindi ko naman sa hinihikayat, hindi ko hinihikayat. Kung ayaw nyo, wag. Pero kung kaya nyo, why not, wala naman yatang mawawala sa inyo kung gagawin nyo yun. Makakapagtiis naman yata yung pamilya nyo ng 1 linggo, na hindi kayo magpadala. And after that, maybe April 5, makakapagpadala na kayo. Just to help lang, mapansin lang ng gobyerno yung ginagawa natin, At ayun lang, salamat.